Yo, what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up? Meron pa nga pala to. At syempre, mga kahombre ko, ang lupit ko talaga, man. Isipin nyo, one day, 2 uploads. Comeback is real. Anyway, sino nga ba ang ating content for tonight? Or today, ngayong araw, di ba? Well, sila ulit, syempre, alam nyo na. Because wala na magatasan. So, what to do, man, di ba? Boring naman internet, sabi ko sa inyo, pag wala ako. So, anyway, sige, ito pag-usapan nating lahat. Bilang ako po ay sumasang-ayon na sa love story ng 2024. Aminin man natin o sa hindi, ito na po talaga yung biggest, most famous, pinakamataas na network ng love team dito sa Pilipinas. Nagiging interesting na po ang kanilang tambalan. Suggestion ko lang sana kay Direk na next time sana pakiayos naman ang attire ni Boy Laplap. Tas sana maging mas interesting at controversial pa yung script. Halatang-halata pa kasi siya sa ngayon halatang puke este peke. Kasi alam mo, ganito yan, tuturuan ko yung pinaka-director ha. Pagka nagpaulit-ulit kayo na puro laplapan lang, cringe na love story, hindi po yan mananawa ang tao ha. Para sa inyong dalawa, mananawa ang tao at para sa direct ng niyang niyang malupit na teleserye na yan. Baka dadaigin niya ng probinsyano sa Tagal ha. Kasi para lang may mapatunayan kayo sa mga tao. Okay lang yan, di ba? Mucha, para lang talagang papanindigan nyo kahit hindi talaga para malupit, di ba? Para talagang sampal sa mga tulad ko, di ba? Na hindi naniniwala dyan, god damn. So, ngayon, suggestion ko lang sa inyong dalawa at syempre sa direct, bigyan nyo ng konting kontrobersyal sa mga susunod nyong episodes. Kasi baka mamaya manawa ng totally yung mga tao. Okay, minsan mag-away din kayo, minsan magsundot din kayo ng mag-aaway, magbabate, o kaya yung mga travel vlogs, total mayaman na kayo, di ba? Madami na kayong pera. So, travel vlogs, yan, mga ganyan nyo. Pero wag yung laging laplapan ha. Pocha, minsan may mga mukbang din dapat. So, balik niyo yung mga ganong sistema, ha? Para maging okay kayo. At saka yung pala, ang patok ngayon yung nagmomotor. Yung magjowa nagmomotor, ayun, pwede din yan guys, ha? Gawin nyo yun. Maganda yun, suggestion ko. Anyway, ginaganapan po ito ng super famous in the whole world na si Boy Tapang at si Cherry White. Okay? Gusto kong ilahad sa inyong lahat ang love team ng taon. Chetae. Palakpakan ng mga putang inang yan. Yeah! Well, yan na po ang kanilang tambalan, if you may, if you agree. Chetae. Perfect yan mga boss, pucha. Lupet man. Love team Chetae. 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 Yes. Perfect man. You made it. You've made it, guys. Nasa top na kayo ng chain. Pakiramdam ko, may maigagatas pa ako dito. So sige, patuloy natin to. Nakita natin sa latest episode nila na sila po ay nagkita sa Mactan Airport at literal na nagkalat sila. Okay, yun yung naging problema. Putang ina. Magaling yung entrada ng director nila doon. Doon kasi, ang ganda. Tas syempre, nagsimula ang lahat ng nasa pick up si Boy Laplap. Tas yung usual yung alam niyo yung mga starter pack na mga packboy, yung flowers, chocolate, in this case flowers lang. So, ngayon nagkaroon siya ng flower pack na madalas natin mapanood sa mga telenovela, 'di ba, na ibibigay sa airport tas babagal yung scene. Tangina, magi-slow. Yung mga ganong shit, 'di ba? Alam niyo na yan, tangina. Bibigay, so may dala si Jowa na flowers, luluhod, o kaya naman yayakap ng napakalakas, napakabilis. Putang na yun pala, libog. Pero yayakap, puta, solid man. Tapos, yun, tatagal, putang ina. Parang yung mga slam dunk dati, no? Pagka nag-shoot, ang bagal, putang ina. 1 linggo bago mag-shoot, ang dami pang drama. Mga ganon. So, yun yung actingan nila doon. So, yun, bali, lupit man. Ang nangyari, sobrang dramatic po nung nag-iyakapan nila. Tas yung patapon effect nung match tae milk tea nila,
Tas ayun nga, may lumapit na mga tao, isang tao para tulungan si Boy Laplap. Then, yeah! Heart. Tuloy ang yakapan at laplapan ng Chertae. Yay! Chertae. Chertae. Heart. Crazy, man. I like that. I like the vibe, man. Alam niyo na ngayon, pucha, parang na-enjoy ko na siya. And minsan naiisip ko, sayang, I think it's a mistake na gumawa ako ng mga video na stating na hindi ako masaya. Yung pala, masaya pala talaga ako para sa tropa natin. Masaya tayo, man. It's good. Ganda yan. Basta wala lang iyakan kasi ang pangit naman pag nag-iyakan agad kayo. Not now, man. Maybe later, but not now. Direk, wag muna iyakan, ha? Masaya muna, ha? Anyway, ang sweet nila talaga, grabe, guys. Buong video, puros halikan eh. Sinadya po yun ng direct para masupalpal yung mga non-believer ng Love Team Chertae. Okay? So, yes. Anyway, ganun talaga eh. Kailangan sampigahin muna kayo na, totoo ha, bang. Totoo ha, bang. Totoo. So, dapat paulit-ulit po yung mga kissing scene. So, ganun talaga, di ba? Kasi ayaw nyong mga maniwala eh. Yan tuloy, buong video laplapan lang ng laplapan. Ako kasi naniniwala na basta ba mas galingan pa ang script at sana magkaroon din sila ng bonus sa contract nila. Kasi grabe, tindi ng effort din ni Ate Girl na talagang siya na mismo ang lumalaplap. Grabe, man, direct, tagal niya naman yan, talent. Lalo na si Boy Laplap, pucha, baka ireklamo ka din yan. Sabihin niya, puta, mamaya pagka yung break up moments na, puta na, mamaya tirahin ka din yan. Sabihin niyan eh, tangina, pinasign ako ng contract. Tapos wala, liit ng TF. Ayan, tanga ka, patay ka dyan, man. Walang utang na loob, yari ka dyan direct, tangina ka. Anyway, ito ba, sa totoo lang mga kahombre ko, nakakagaan naman din talaga ng loob ang lahat ng yan. Diba? Because ang mundo ng social media ay mundo po ng entertainment. Okay? So, meron dyan mga bida, meron mga kontrabida, meron mga sidekicks, at meron mga epal lang tulad ko, diba? But yes, this is different, man. Grabe talaga yung natutunan ko sa content na ito, itong last nila kahapon. Grabe, lumayo kayo, kumbaga parang humayo kayo at maglaplap. Parang ganun. Kahit na in public pa yan, ipakita nyo sa lahat, i-prove nyo sa lahat na hindi ito scripted. Konti na lang po talaga, magkakapalitan na sila ng veneers. Magkakapalitan na po sila ng tinga, magkakapalitan na po sila ng laway. Shit, cherry. Laway. Tinga. Ngipin. Putang ina. Bibig sa bibig. God damn. May mga naaalala kasi akong ginawa ni Boy Tama. Pero sige, wag na. Change topic, man. Change topic. Lalo na yung sa baka. Yung ginanon niya. Change topic. Anyway, kaso, ang pangit nung ending, mga kahombre ko. Hindi ko nagustuhan yung ending mo direct. No good, man. Kasi lips to lips. Sabay shit, man. Biglang singit yung ads ni Boy Laps tungkol sa online casino. May hawak siya na cellphone, tas yung mukha niya. Anak naman ng puta, oh. Yung tipong tinitigasan ka na, biglang lumabas yung mukha ni Boy Laplap. Bad trip ang puta. Come on, direct. Ano ka ba? Dinidisappoint mo kami. Wag, dapat tuloy laplapan. Ano ka ba naman? Ang laki pa nung pagbumuka niya, nandito yung mukha niya, halos buong siputa. Wala na. Yung tangina, sakit ng puson ko, mother. Ay nako. Ano ba ang pwede kong i-comment sa video na to? Ano natutunan natin? Ano ba ang kamangha-mangha sa powerful couple of the year na Chertae? Laplapan. Laplapan in public. Laplapan ulit. Natapon match tae. Flower. Laplapan ulit. Laplapan ulit. Laplapan ulit. Laplapan ulit. Putang. Ikaw ba? Ano ba natutunan mo? Sige, comment mo. Meron ba tumatak sa'yo? Or libog ba? Ano? Sige, kwento mo. Kwento mo. Wala. Good fucking vibes. Ito na mga katapang, sasagutin ko ng mga bases dyan na supporters ni Pacboy. Actually, kakawin namin si Ruet galing sa post.
kung napapanood sa vlog niya, eh sasagutin ko mga parata ng mga bashers dyan na inaga ko doon si Cherry White kay Pacboy. Maraming nag-comment, nag-message sa personal account ko, nag-message sa page ko, na inaga ko si Pacboy kapag doon ang mukha ko kasi mga agaw. Ngayon sasagutin ko yung parata nyo. So ngayon magpintuan muna tayo ha. Pakinggan nyo to. So bago kami nagkarelasyon ni Cherry White, bago kami nagka-jowa, nasa Manila pa si Cherry White, nag-uusap na kami, nag-video call. Ang gagawin na sana namin is collaboration. So, make the story short, tinanong ko si Cherry White kung may jowa pa siya. Anong sagot ni Cherry White? Wala akong jowa, matagal na akong walang jowa. So, siyempre ako yung taong hindi may pagkamerites, hindi na ako nagtanong about sa kanya. Kung about sa kanya kay Pacboy, ang sa akin lang is komportable na ako na wala siyang jowa. So, siyempre ako din naman na wala akong jowa. Okay, ganito, make the story short. So, habang tumatagal yung pag-uusap namin, pakikilala sa isa't isa, habang lagi kami nag-video call, nagkaroon kami ng feelings, nagka-develop kami, hanggang umabot sa punto na pumunta siya ng Cebu, nagkaroon na ng something sa aming dalawa. So, wag yung sabihin na inaga ko si Cherry White kay Pacboy. So, imposible naman ang babae papatol sa isang lalaki na may karelasyon. Alam nyo yan, girls, na hindi nyo gawain yan na magpagrelasyon sa ibang lalaki na may relasyon kayo. So, di natin alam kung anong rason kung bakit wala na sila ng Pacboy. Ayaw mag-tell niyan kasi sila lang daw ang nakakaalam. So, ang sa akin lang, si Cherry, bago kami nagrelasyon, wala siyang jowa. So, wala siyang jowa. Hindi ko inagaw si Cherry. Hindi ko inagaw. Alam niya ni Cherry, hindi ko siya inagaw. At ito pa, hindi ako yung klaseng lalaki na basta-basta lang dyan. Kasi hindi ako pogi. May prinsipyo din ako. Ako yung lalaki na pag nilawayan na ng iba, ayaw ko na rin lawayan. Ganoon ako, hindi ako yung lalaki na makipaghati sa isang babae lang. Ayaw ko na may kahati. Kaya wag yung sabihin na nang aagaw ako kay Cherry White. Si Cherry White mismo nakakaalam yan. So hindi ko alam kung anong rason nila kay Pacboy. So ang sabi lang sa akin, matagal na siyang walang jowa. So hindi ko tinanong sila about sa kanila ni Pacboy. Yun lang kasi paribasin nila yan. So ito pa, naiinis ako kasi sabi nila, content lang daw kami ni Cherry White. Naintindihan ko kayo kasi nga nangyari sa akin nung nakaraan na nag-reveal ako ng jowa na hindi ko jowa. So ngayon, imposible naman na content lang kami, di ba? Halos na yun sa vlog namin, puro nangalaplapan, sasabihin nyo, content pa rin. May ganun ba? Di ba? So, paano nyo sabi na content lang kami ni Cherry? Nagkataon lang nung birthday ko na marami akong inimbita ng mga vlogger at yung mga vlogger naman, binidyohan kami habang sumasayaw. Siyempre, di namin natin yung sarili namin. Naghalikan kami. Binidyohan nila. Paano nasabi yung content? Hindi nga namin vlog yun, di ba? So, content yun ng mga ibang vlogger. So, sila yung nag-content sa amin. Ang sa amin lang is ginawa lang namin yung relasyon namin na ano yung nararamdaman namin. Di ba? So, kaya nasabi yung content lang. So, hindi kami ang nag-content mga vlogger kasi maraming vlogger doon nakatutok. So, actually, sinabi ko kay Cherry na wag muna kaming mag-private relationship muna kami kasi nga pag social media talaga maraming makisasaw, maraming masasabi, di ba? So wala hindi namin natiis yung sarili namin na gawin yun sa birthday ko. So maraming mga vlogger nag-video kaya ganun yung nangyari. So sige lang, hayaan nyo na mapatunayan sa amin na hindi content lang itong ginagawa namin. Sabi ko nga kay Cherry na itong ginagawa namin is bonus na lang to sa vlog. Itong pinapakita namin sa inyo, bonus na lang tong anong meron kami sa relasyon. Kasi hindi ko rin naman gusto na mag-reveal social media. Nagkataon lang talaga na yung nag-reveal is yung mga vlogger doon. Maraming nag-video na naghahalikan kami, di ba? So ano pa yan. At yung kinainisan ko na mga agaw ako ng jowa. Hindi ko yung gawain ng mga agaw ng jowa. Kung alam ko lang na may jowa si Cherry, ba't ako papatol doon? Ang mangyayari lang sana doon is collaboration. Magkukulab lang sana kami ng vlog. Siyempre, wala siyang jowa, wala din akong jowa. Nagkamahalan kami, di ba? Nagkagusto kami sa isa't isa. So, hindi ko kasalanan yon. Kung si Cherry ay may karelasyon siya, o tinago niya sa akin, may jowa pala siya, hindi ko kasalanan. Yung kasalanan ni Cherry yun. Na nakipagrelasyon siya sa akin na may karelasyon pala siya. Yung inamin sa akin, wala siyang jowa, di ba? So, hindi ko kasalanan yun. Kasalanan ni Cherry yun. Pero, wala naman talaga. Totoo naman talaga na wala siyang jowa. So, yun lang. Huwag yung sabihin sa akin na mga hagaw ako. Kasi hindi ko yung gawain. Hindi ako yung tao na nakikipaghati sa isang babae. Kahit hindi ako pogi, hindi ko mga hagaw. Hindi ko gawain yun. Ayokong sasakit ulo sa kakaisip. Di ba? Kaya wag yung sabihin sa akin nangaagaw akong jowa. So yun lang, naiinis lang talaga sa mga basos. Pasensya niyo, di ako nagalit. Nagpalabas lang ako ng aking nararamdaman sa mga sinasabi sa ibang tao dyan. Kasi ito lang ako,
nagpakatotoo lang ako sa kay Cherry. So, yun lang, pasensya na kayo kung ano yung kung parang galit ako. Naiinis na talaga ako sa mga nagko-comment at nagbabas dyan. So yun lang, pasensya na talaga.